sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning couldn't guarantee. Happy Eid Mubarak sa ating mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abay, Happy Eidil Fitir. Justice Japar di Maampaw. Governor Sakurtan. Mayor Mahul Gandam Ranang Marhawi. At Kuyang Datu Abul Khayer Makabato, Kuyang Agagising Lukman. Abay, kumusta po kayo? Abay, mga kapatid natin mga Muslim ay nagse-celebrate ngayon. Kaya lang po mahabigan ni hindi mang ganda itong mga nangyayari ngayon sa politika. Ayan, naku, yung lindol, nakatakot naman yung babala ng Feebolks, ano ha? Mga misis, ayan, at ng Office of Civil Defense. Kaya po tayo dito sa Metro Manila ay pinaganda sa maaring pagdating ng The Big One. Naku, Diyos ko po. Ano ba ang kailangan natin dito, Father Jerry Orbos, Bishop Joel Porlares, Bishop Buddy Ballesteros, Bishop Hutagana, ha? Mukhang kailangan yata natin dito ay Horacio Imperata. Ayan. Manalangin po tayo na huwag naman sanang mangyari yung nangyaring lindol sa Myanmar. Dito sa atin, 7.7 magnitude. Diyos ko, ang lakas niyan, mga misis. Kalungkot, ano, ha? Yung kaya mga high-rise building natin dito, condominium, kakayanin kayo impact ng 7.7 na lindol, mahabigan. Kakabahala at nakaka-nervyos din, ano, ha? Anyway, magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Kumusta po kayo, ha? Abay, ba't puro masasama itong mga balita natin, ha? May oil price increase na naman daw bukas. Ayan. Sabi sa server ng SWS ay dumadami ang mga kababayan nating nagugutom. Ayan. Ano pa ba, ha? Ayan, ang dami nangyayaring krimen. Diyos ko, ang dami mainit ang ulo, ha? Yung road rage yan sa Antipolo. Alam yan. Kaya tuloy pati si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ha? Abay, nagbabala din sa ating mahabayang masyadong sila pa mainit sa mga politiko, ha? Abay, ang eleksyon hindi daw po giyera, ayan. Yung mahabigan, marami tayong isyong tatalakayin ngayon. Oy, mga brad, mga sis, tao lang da Kappa Fraternity Sorority, ha? Yung ating brad na si dating COMELEC Commissioner
Virgilio Garciliano ay sinundo na po ni Lord. Mga brad sa mga sis dyan sa Mindanao, ang labi ni Brad Coma Garcia ay nakaburol po sa St. Peter's Chapel sa Cagayan de Oro City. At ang libing po ay sa April 3, alas 10 ng umaga. From Dikapan, our deepest condolences sa pamilya ni Brad Virgilio Garciliano. Samantala, alamin nga natin ang latest. Oy, good morning. Talagang sipag-sipag nitong si Secretary Kiko Chu Laurel. Ayan. Sa bagay, ganyan ang kailangan natin, yung mga opisyal ng gobyerno, Mr. President. Bumababa sa kanilang mga air condition na opisina at talagang bumababa. Mga opisyal, ayan, parang para malaman yung presyo. Hindi lamang secretary, akala ko hindi kasama yung taga-DTI kanina. Buti kasama yung taga-DTI. Baka kung hindi kasama yung taga-DTI dyan sa pagpunta sa mga palengke kanina, sabihin ko na yung DTI bigyan na rin kay Secretary Chu Laurel. Ayan. Kailangan natin para alam ng mga opisyal kung ano nangyayari sa ibaba. Ayan, parang si DOTR Secretary Binis Dizon din. Sumasakay ng MRT para alam yung pakiramdam nararanasan na ating mga pasahero. Anyway, mga kaibigan, alamin nga natin ang latest mula sa busy ba si Director Bakulkol. Ayan. At siguro ang yung Office of Civil Defense para malaman natin yung ano ba mga dapat nating gawin. Paano pag lumindol ng gabi, madaling araw, kasarapan ng tulog? Paano tayo makapag ano ba sabi nila? Duck, cover and duck, mga ganon. And run or jump. Diyos ko. Oy, yan naman ang mainam dito sa ating mahabigan abay dahil yung Myanmar napakahirap na bansa din, military junta ang namumuno dyan. Hindi sila sanay sa mga ganitong kalamidad, mahabigan. Dito sa atin sanay na tayo Aba, ipadara si doon sa Myanmar, si Senator Dick Gordon. Ayan. Abay, naalan yung lumindol dyan sa Nueva Ecija, Baguio, nanguna ang Dick Gordon. Isama si MMDA Chairman Senator Tol Tolentino. Ayan. Pilipinas, tiniyak ang tulong para sa nilindol sa Myanmar. Nga pala yung lindol, mislet pati pala yung lindol hindi lang pala sa Thailand naramdaman. Hanggang Vietnam yung mga kababayan natin nandun sa Vietnam Sabi niya, ramdam din nila yung nangyaring lindol sa Myanmar. Alamin nga natin ang report mula sa Malacanang. Ayan, ipapadala sinong mga team ang ipapadala sa Myanmar para tumulong sa mga sinalanta ng lindol. At yung mga kababayan natin, may mga missing pala doon, Abay, may mga Filipino teachers pala nagtuturo dyan. At hanep, ang gagaling nating mga Pinoy teachers, nagtuturo sila sa international school. Aris number 14 mula sa Malacanang, Miss Lat. Ano ang marching order ng ating Commander-in-Chief? Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Let please come in. Lakay committed ang Pilipinas na magbigay ng kinakailangang tulong at suporta para sa mga naapektuhan ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Nagbigay ng detalye ang palasyo sa ginagawa na ng pamahalaan para sa ikakasang humanitarian aid sa nasabing bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagkaroon ng critical interagency meeting para sa gagawing pagtulong ng pamahalaan gaya ng pagpapadala ng Philippine Emergency Medical Assistance Team mula sa Department of Health. Ready for deployment na din anya ang Light Urban Search and Rescue Team na manggagaling sa Bureau of Fire Protection, AFP at MMDA at maging ang pribadong sektor na nasa linya ng pagmimina ay nakahandang mag-dispatch ng mga tauhan. Target maipadala ang nasabing deployment bukas, April 1. Sabi pa ni Jose Castro, may 3 dagdag na miyembro ng ASEAN Emergency Response and Assessment Team na hiniling ng ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance
natutulong sa Myanmar ang nauna ng bumiyahe. Lakay? Ano yung mga nauna ng bumiyahe, Miss Let? Anong team Ano yan? lakay? ASEAN, ASEAN? Emergency Response and Assessment Team. Galing sa Pilipinas yan? Hindi na naidetalye lakay pero expected natin yun na kasama may team ang Pilipinas. Kasi Ayan. itong ASEAN lakay, isa tayo sa founder nito. Ipadala yung mga team ng MMDA nung araw, Senator Tol Tolentino, pinadala mo sa Leyte nung bumagyo ng Yolanda, ha? O kaya yung mga team ni Senator Dick Gordon na nag-responde rin noon sa Baguio at Nueva Ecija. At siguro yung meron tayong engineering brigade sa sa Philippine Army, hindi kaya pwede ipadala yan. Sakit sa C-130. Oo, kasama sila lakay dahil yung binabanggit na Urban Search and Rescue Team ay manggagaling sa Bureau of Fire Protection, AFP at MMDA at maging sa nasa mining sector lakay. Ayun, mining sector. Ayan, di padala natin si Congressman Egay Erice. Sina Mr. Michael Chen. Ayan, sino yung mga nasa mining dyan, ha? Ayan. Yung mga yung mining group of companies ni MVP. Ayan, bossing Manny B. Pangalinan, Mr. Austin, ha? Baka yung mga nagmamining dyan sa Baguio, ayan, siguro kailangan ng tulong nila. Ayan, tawag nito, public service, civic service, ha? Ayan, siguro lahat, ayan, na pwedeng ipadala na pwedeng itapa, malaking bagay. At siyempre, para makilala ng Pilipinas, talagang tumutulong tayo pag ganitong sakuna. Oo, ginagawa naman talaga yan ng Pilipinas lakay dahil lalo na ito, karatig bansa natin ito. Ayan. So, kumusta ang Pangulong Marcos? Ano yung schedule ng araw ng Lunes, Miss Let? Oo, wala pang binibigay lakay para ngayong araw. So kung wala siyang activities sa labas ng Malacanang ay malamang mayroon ulit siyang private meeting sa palasyo. Ayan, wala bang bala ipatawag yung mga nasa Office of Civil Defense, ha? Abay, siguro sa ganitong dito lang tayo nabubulabog pag kami mga nangyayaring ganitong insidente. Siguro dapat parang Boy Scout, laging handa po tayo. Ay, oo lakay. Nung nakaraan, mayroong earthquake drill. Matatandaan mo, last week ba yun o 2 weeks ago? Ano na yan, regular na lakay dahil alam naman natin na may may pangamba rin na tumama yung the big one dito sa atin lakay. Ayan, kaya yan siguro sa mga religious sector, yung mga lahat ng mga obispo, mga pari, baka pwede tayong manalangin, ha? Ilang Our Father, Hail Mary kaya ang kailangan dito para mapigil itong mga ganitong sakuna na huwag naman mangyari dito sa atin. Horacio Imperata siguro ang kailangan dyan. Oo, lakay. Alam mo, banggitin ko lang lakay ha. Alam mo nung nakaraan na administrasyon ni dating PCO Secretary Cesar Chavez. Kami sa Malacanang, dun sa Malacanang Press Corps, binigyan kami doon ng go bag lakay. So nandoon lang yon in case of emergency. Ayan, mga ganyan. Na may laman yung hard hat, lahat ng kailangan mo sa panahon ng emergency. May hard hat din, ha? Ayan, importante yan. Proteksyon sa ulo, ha? Kasi malaking bag talaga siya na nandoon yung lahat ng kakailanganin mo. May canned goods, may biscuit. Tubig, ayan. Oo, lakay. At saka yung kompleto siya. At saka yung silbato, ayan. Pito, ayan, importante rin 'yan. Para makatawag ng atensyon kung may mga matabunan ng debris. Anyway, okay. Oo, pangamba lang natin pero syempre ay natin mangyari yung nangyari sa Myanmar, sa Thailand, dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Ilakay. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. At ngayon sa report ni saan ito? Si Romy Gonzales. May pamaril din doon sa saan ito? Sa Abra, ha? Sino ba? Ayan. Nasa ating linya muna. Standby, Romy. Standby, Boy Gonzales. Nasa ating linya si Administrator Nepomuceno, Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense. Abay, ito po ang kailangan natin mahabingan, yung mga paghahanda ha? Sa ganitong mga sitwasyon na may mga sakuna katulad ng lindol. Administrator Nepomuceno, sir, magandang umaga po sa inyo, Admin, sir.
Tadeo, good morning po. At ating mga kababayan, good morning din po. Naku, pagka ganitong sitwasyon po, may mga nangyayaring sakuna, Administrator ni Pomoceno, sir, ang kailangan po natin ay siguro muli, ayan, sabi natin makulit tayong mga paalala po sa ating mga kababayan. Una po ay sa ganitong nangyari sa Myanmar at Thailand, Administrator, sir, ayan, pinangambahan na po dito sa atin. Pagka man nangyari sa atin, handa ba ang Metro Manila, Pilipinas sa mga ganitong lindol, Administrator Nepomuceno, sir? So, Deo, hindi yun natin pwedeng pagandahin yung sagot. Talaga naghahabol po tayo. Okay, please. Tandaan. Dalawang bagay po. Please. Yung level kasi ng lagi nating nakikita, pangalawang level po yun. Naririnig po natin the cover and hold, yung mga responders natin, naghahanda. Yan po reaksyon kung magkaroon po ng yung inaasahan o sana'y wag mangyari yung napakalakas na lindol dahil sa paggalaw po ng West Valley Fault or Marikina Valley Fault System. Mabigat mong sitwasyon yan. Kahit anong paghahanda po natin, kagaya po nung nangyari sa Turkey, napakayamang bansa po nun, subalit nung tinamaan sila, mabigat din. No? Kasi po, dun sa reaksyon po, ano na lang yan, pagtugon na lang po yan. Ang mas mahalaga po talaga, pagdating sa paghahanda, yung pong engineering solutions muna talaga. Okay. Kasi, ang ibig sabihin, alam ko, very much involved po kayo, Kadeo, at natutuwa nga po nakakapag-usap tayo. Opo. Sa science. Alam kong involved po kayo ng todo. Ganito po yung mga struktura ho ba natin talagang matatag upang kayanin yung napakalakas na pag-alog ng lupa kapag nangyari po yan. Ibig sabihin, kahit anong duct cover na gawin natin, kung nasa loob naman po tayo ng struktura na maaaring bumagsak o yung bahay mismo nasa mga landslide prone areas ay guguho din naman. Bali wala po yung ating duct cover and hold. Mga responde, mabibigitan po talaga sa sitwasyon. Kasi nga po, sa pag-aaral po na ginawa ng JICA at ng PBOLS way back 2004, 20 years ago po yun, mas kukunti pa populasyon nun, mas kukunti pa mga kabahayan nun. Doon po sa pag-aaral na yun, sinasabi na mahigit 30 to 50,000 po mga residente nang hindi lang po Metro Manila po ito Ang West Valley Fault hanggang simula po yun ng parte ng Bulacan, meron pang parte ng Tarlac at Pampanga, papuntang Metro Manila, hanggang Laguna po yun. May mga kabayanan po doon. Ayon po sa pag-aaral na yun, 30 to 50,000 maaari kagad mamatay. Tapos 160,000 ay lubang masusugatan. Kandidato din po yung masawi. Kahit po nung kasagsagan ng COVID, hindi naman po ganyan katindi po yung sa isang araw, napakarami pong casualties. So pagdating po sa paghahanda, kailangan yung first step talaga, yung engineering solutions, mailatag pa ng todo-todo. Kailangan lang maintindihan po ng ating mga kababayan. Huwag po nating asahan lang ang national government. Kahit magsisihan po tayo araw-araw, wala po mangyayari. Nasa kamay po natin yan Ibig sabihin, yung mga kumukuha ho ng building permit, construction permit, yung ating mga kababayan, iwasto na po natin yan. Siguraduhin po natin tama ang plano, tama po yung execution ng plano, dahil pag yan po isinorkat, yung pong gumawa ng paraan, meron pa tayong mga kababayan, pag nakaka-shortcut sa City Hall, natutuwa pa. Ang mapapahamak po mga tayo mismo, yung mga mahal natin sa buhay, ang mapapahamak pag hindi tama ang disenyo at ang implementasyon po ng mga struktura po natin. Lalong-lalo na po yung mga bahay po natin. So yung engineering solutions, kasama na po yung mga paaral natin, dapat po yan pagtulong-tulungan along with the local government units, private sector, na may-ari din ng mga eskwelahan. Tingnan na po nila, may mga retrofitting engineering solutions po. May mga maaring kaparaanan sa engineering. Ngayon ay mapatibay. Yan po ang unang hakbang talaga. Kunin ko po itong pagkakataong Kadeo. Please, Administrator, sir. Opo. So, tingnan po nila yung hazardhunter.ph. Hazard Hunter Philippines po yan. Pwede po nilang i-type dyan. Internet po yan. App po yan. I-type po nila yung i-access nila yan. Tapos makikita nila yung mga application dyan, ipasok po nila address nila mismo. Makikita po nila yung address ng bahay nila o yung kumpanya nila o yung bibili nilang bahay.
makikita nila ganong kalayo po sa peligro, sa landslide prone area ba yan, o malapit ba yan sa fault system. Yun po, aralin nila yung duck cover and hold, mayroon silang go bags. Sana nga po yung mga eskwelahan natin, may mga hats po yung mga bata. Ganyan po, ay yung level 2 po ng paghahanda. Sinisigurado ko po, ang national government, marami naman po tayo, almost 20,000 po ang ating mga tauhan. Hindi lang po Office of Civil Defense. Ang uniform services po natin, ang AFP, Army, Navy, Air Force, kasama ang Coast Guard, Bureau of Fire, ang PNP. Marami po tayong sanay na doon sa collapse structure rescue. Kaya lang, sa dami po ng maaaring masaktan at masawi, ma-overwhelm po tayo talaga dyan. At kakailanganin din po natin yung level 3 na ginagawa naman po natin, yung pakikipag-ugnayan, yung pag-i-institutionalize na tinatawa na partnerships natin with other countries. Na kapag kailangan po natin sila, nandyan sila. Kagaya po ngayon sa Myanmar, dahil po may mekanismo po tayo sa One ASEAN, sa AHA po, automatic po, sa utos na rin po ni Pangulong Bongbong Marcos, ay kagad po tayong magpapadala sa kanila. Ang target po natin bukas, magpapadala po tayo ng Philippine contingent para makatulong po. Yusek Ariel Nepomuceno, sir, siguro po may part din dito ang mga LGUs, yung mga engineering department siguro. Baka ma-check din yung mga lumang high-rise building na. Baka mamaya kailan nang i-retrofit, Yusek Nepomuceno, sir? Napakalaki po ng gagampanan at katungkulan po at responsibilidad po ng ating local government units. Talaga pong hindi po ako nakikipagturan po, no. Tulong-tulong naman po ito. Opo. Kasama private sector. Subalit hindi po kaya ng national government lang ito. Kasama talaga ang LGUs. Sila talaga napakalaki ng gagampanan dyan. Yung pagbibigay ng business permit, yung pag-inspeksyon, evaluate, nasa balikat po talaga nila yan. Ngayon, yung mga nasa private sector naman, kayo din po mismo, alam din naman po ninyo at makikita ninyo at alam niyo kung gaano katagal na at katibay yung inyong bahay. Medyo mahal po siguro o may gagastos kung may mga makakapag-evaluate po yung tinatawag na structural integrity audit po ng building. Gawin na po natin yan. Huwag po natin iasa lang po sa national government yan. Dahil ang pinag-uusapan po dito, buhay natin mismo at yung buhay ng ating mga minamahal po. Yusek, isa na lamang po, Yusek Nepomuceno, sir. Halimbawa, pagka lumindol po ng, lumindol, ano po ang unang dapat gawin ng mga nakatira sa mga high-rise building, condominium? So, tama po, ganito po yan. Iba't ibang sitwasyon po, iba't ibang dapat nilang gawin. Kaya talagang dapat puntahan nila yung website namin ng Office of Civil Defense, ng T-Balls. Yung duck cover and hold, yan ang una nilang panangga. Importante po yan sa mga nakikinig natin mga kababayan. Yung duck cover and hold, talagang gawin po ninyo, mag-YouTube kayo, i-research nyo paano ba gawin ng tama yan, pinuturo namin yan. Dahil yung unang mga minuto, napakahalaga yan. Dahil yung pag natumba sila, dahil hindi sila tamang posisyon nila, mawawala na kayo sa balanse, at pag kayo ay nabagsakan ng mga bumabagsak sa kisame, yung ilaw, yung mga bintanang babasagin. Ang pagtinamaan kasi ang leeg, ang pinoproteksyonan po rito yung leeg at yung ulo ng ating mga kababayan. Pag kasi dumuguyan ng todo at nawalan sila ng malay, mahihirapan na po silang tumakbo later on o lumakad ng mabilis dun sa palabas ng kanilang building o palabas po ng kanilang bahay. Iba po yung gagawin, of course, yung nasa first 2 floors, iba yung nasa 10th floor, iba naman halimbawa, nagdadrive kayo sa EDSA. Yan. Maigi-igi pa yan. Dahil madalas naman yung traffic. And kung nasa skyway. So, kailangan po talaga pag-aralan natin ng todo, ginagawa po namin lahat, salamat po sa media, upang maibahagi po sa ating mga kababayan, ano yung dapat ilang gawin. Halimbawa, pag nagdadrive nga, i-flasher nyo kagad yung emergency flasher. Tapos tigil. Kasi akala kasi pag nagdadrive ka, akala mo na-flatan ka. Ganun po pakiramdam yan dapat tumigil sila, igili kung kaya pa, at abang. Ganyan po yan. Kailangan meron ting mga gobag, yung mga padre de pamilya o yung mga pinuno ng bahay. Mag-meeting po kayo. Anong gagawin po natin? Anong gagawin ninyo kapag may lindol?
or handa kayo sa bahay nyo. Pero halimbawa naman, magbakasyon kayo, nasa isang hotel kayo, dapat maging kagawian na natin. Titignan nyo na saan ang exit, yung mga pinuno ng bahay, tingnan nila saan ang takbuhan, saan building ba kayo nakalugar, saan kayo tatakbo, lahat yan pinag-uusapan po dapat. Okay. Siguro request na lang namin sa iyo, Yusek Ariel Nepomuceno sa Office of the Civil Defense. Baka pwede rin po makipag-ugnayan sa mga sa Globe Smart. Yung bang minsan may nagpop-up lang na mga advertisement. Baka siguro ito mga ganitong tip ang dapat mailagay, maipakalat sa social media, Yusek Nepomuceno, sir. Tama po, Kadeo. Actually, sumulat na po ako sa kanila. Okay. Pati po sa ng telecommunication sa sa NTC upang tulungan din po kami kung paano po voluntaryo o maaari sa pamamagitan naman po ng yung kanilang regulasyon ay matulungan po tayo sa pagpapalaganap at pagpapaliwanag po ng todo-todo. Kailangan po ito paulit-ulit at malawakan po kasi hindi po ito prioridad ng ating mga kababayan. Itong usaping kalamidad, tanggapin na po natin. Base sa survey po talaga, sa 10 pinagbibigyan ng naintindihan po natin yan. Nakahalaga na ating mga kababayan. Nangunguna siyempre yung presyo ng bilihin, hanap buhay, trabaho. Sa bandang gitna, of course, ang kriminalidad, pati West Philippine Sea. Bandang dulo po ang paghahanda sa kalamidad at ang epekto ng climate change. Nasa number 9, number 10 po. Kaya nakikipag-agawan po tayo sa attention talaga ng ating mga kababayan. Yusek Ariel Nepomuceno, sir, maraming salamat sa paliwanag and advice. Thank you and good morning. Salamat din po. Salamat po, Kaneho. Pakabigan Undersecretary Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense. Damdamin Bayan. So yan po yung mga LGUs ayan, baka pwedeng mag-inspection din engineer, yung mga city engineer natin dyan, municipal engineer, yung mga building na nasa inyong area of jurisdiction at siyempre maganda po yung paalala ayan, kaysa kung ano-ano mga advertisement ang biglang nagpapa sa cellphone natin mga bigan ito ang kailangan natin paalala. Damdamin Bayan. Samantala, hatawin nga muna natin ang report mula kay Boy Gonzales. Ano ang latest? Mga kababayan natin mga Muslim dumagsa sa Quirino Grandstand para sa Eid al-Fitr. Aba, tinatay may 10,000 na ang ating mga kababayang Muslim na nandyan. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Wala si Boy. Ayan, si Romy Gonzales. Ready ba si Romy Ayan si Romy Abay, naku, bakit na nagiging wild west na yata yung probinsya sa Abra, Apo Little President, Apo Lucas Bersamin. Mga insidente ng pamaril at pagpaslang sa Abra kinondena ng concerned citizens of Abra for good government. Aris 41. Romy Gonzales, please come in. Romy. Maring kinondinalakayan ng mga concerned citizens of Abra for good government o CCAGG ang mga insidente ng pamamaril at pamamaslang nagunantang sa lalawigan ng Abra. Ayon sa grupo, ang brutal na pamamaslang ay hindi lang nakabiktima ng mga inosenteng buhay, kundi nakapagdulot din ng takot sa ating mga kababayan. Nakapagdulot din ito ng takot sa kaligtasan at seguridad ng mga peace-loving Abranians. Ang mga naturang insidente ay nakakaalarma sapagkat nangyayari ito sa kabila ng ipinapatupad na election gun ban sa ilalim ng Common Act Resolution number 11057. Malinaw itong kabiguan ng mga otoridad na ipatupad. Patuloyan nila ang nangyayaring krimen sa kabila ng paglagda ng Peace Covenant at Interfaith Rally for Peace na nawala na rin ito ng saysay sapagkat patuloy rin ang pagpatay, harassment, intimidation, vote buying at vote selling. Sa gitna ng mga naturang trahedya, hindi papayag ang mga mamamayan na mag-isihag na takot at kawalan ng katiwasayan. Dahil dito, inihiling nila sa PNC na isailalim sa Comelec control ang buong lalawigan ng Abra ngayong panahon ng halalan. Ayon sa kanila ay inirekomenda nila sa ang ganitong paraan nang sa ganon ay tumahimik kahit papano itong nangyayaring mga insidente ng karahasan sa lalawigan ng Abra.
Ito sa RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Romy Gonzalez mula sa Abra. Ayan, kaya tuloy ang sabi ni Chairman George Garcia, ang eleksyon ayan, hindi giyera paliwanagan ng mga plataforma de gobyerno Samantala mula kay Boy Gonzales, ano ang latest dyan sa Quirino Grastanda, Boy? May programa rin ba ating mga kapatid na mga Muslim na nagsa-celebrate ngayon ng Eid Mubarak o Eidil Fitir? Boy Gonzales, please come in. Lakay, humigit kumulang sa 10,000 na mga kabayan nating Muslim ang dumalo dito sa Luneta Park. Ito para sa pagsagwa kanina ng panalangin kasabay ng pagdiriwan ng Eidil Fitir na tanda ng pagtatapos ng Ramadan. Dahil sa Manila Police District, libo-libong Muslim mga sa mismong Arab Lakayan ng Quirino Grandstand at nagsimula ang kanilang panalangin kaninang alas 7 ng umaga. At mahigpit naman sinagawa yung seguridad ng Manila Police District. At sa mga oras na Lakay, tatapos na yung kanilang activities kaugnay sa Eidil Fitir. Bukod dito, Lakay, nasa marami ding dumalo dyan sa Manila Golden Mosque sa Quiapo. At ilang kalsada yung nasakop ng mga kababayan nating Muslim na magsagawa sila ng panalangin kaninang alas 7 ng umaga. Mapayapa naman at tatapos na ang paggunita ng Eidil Fitir ng mga kababayan nating Muslim. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, flagship worship ng Pilipinas, pinangunahan ang pinakahuling balikatan exercises, maritime drills sa pagitan ng Amerika at Japan sa West Philippine Sea. Edniel Parosa, i-detalye mo yan, Edniel. Lakay, ibinida ng Armed Forces of the Philippines ang flagship vessel ng Philippine Navy, itong BRP Jose Rizal, sa pinakahuling multilateral maritime cooperative activities sa West Philippine Sea, kung saan nakasama ang DZRH News. Ito ang unang guided missile frigate ng bansa. Ang parehong barkong ginamit ng hukbong dagat ng paligaw ang isang Russian submarine sa teritoryo kamakailan. Sa unang pagkakataon, isinama ang media kasama ang DZRH News sa paglalayag ng magkakaalyado sa kung tawagin ay MMCA. Pinangunahan ng BRP Jose Rizal itong Division Tactics Maneuver na sinundan ng USS Destroyer Shook ng Estados Unidos at multi-role vessel JS Noshiro ng Japan. Ayon sa kapitan ng BRP Jose Rizal, si Commander Irvid Robles, mahalagang maipakita hindi lamang sa China kundi sa iba pang bahagi ng international community ang interoperability ng Navy kasama ng mga like-minded na bansa habang iginigiit ang rules-based na international order. Pakinggan natin si Commander Robles. I think we are at par with other countries now that we have modern platforms. And second, we were able to interoperate with them, meaning to say the ability to interoperate with like-minded countries is very important kasi to show na in line tayo sa isang rules-based order and we follow freedom of navigation. Ginawa ni Robles ang pahayag matapos magtangka ang isang Chinese warship na lumapit sa maritime drills. Pero lumayo ang People's Liberation Army Navy Vessel 574 ng radyohan ng ating sinakyang barkong pandigma ng Philippine Navy. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa, na talaga namang nandyan sa military drill, maritime exercises sa pagitan ng Amerika, Japan at Pilipinas. Damdamin Bayan. Babalikan po natin lang pang mga balita. Uy, makasama natin mamaya sa ating Bakit Ikaw Dijabi interview ang dating Senador Laila De Lima. Aba, matanong natin mamaya ha. Siya ba ay natuwa o nalungkot dito sa pag-aresto at pagkakulong ngayon ng kanyang jailer? Ayan. Ang dating Senadora De Lima ipinakulong po ng Duterte administration. So ano kaya ang kanyang reaksyon sa nangyayari ngayon sa dating Pangulong Digong?
Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, 8:43. Damdamin Bayan. Oras Sister L. It's 8:55. Bumati ka muna. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga, Pilipinas. Diyos marhay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. Ayan. At ngayon, abay kababayan pala ating bisita ngayon na Sister L. Siyempre. Sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Would you honor Sister L? Ipakilala mo ating bisita ngayon sa ating Bakit Ikaw the Job Interview. Ang ating aplikante, Lakay, nag-a-apply sa masang Pilipino. Siya ay mula sa mamamayang liberal o ML party list. Siya ay, Lakay, isang abogada, dating senador, former Department of Justice Secretary, former Commission on Human Rights Chairperson, at Human Rights Defender and Social Justice Champion. Gusto ko pang habaan, Lakay, ang pagpapakilala sa kanya. Pero ito yung mga bigating posisyon niya, Lakay. Kaya ito yung talagang nilagay ko. Ito yung kanyang mga ginagawa at kanyang mga naging trabaho. Meron kang nakalimutan na Sister L. Itong bisita natin ay isa sa mga sikat na election lawyers nung panahon. Oo. Sa kanilang hanay, tatatlo, lima lang silang mga election lawyers. At siya lang yung nag-iisang babae noon during that time. Dalawa yata sila. Ewan ko lang kung naging election lawyer din si Kapunan, si attorney... hindi po masyado. Hindi masyado. Si Ayan. attorney, ano pangalan niya, Lakay? Lorna. Lorna yun, Kapunan. Ang ating mga kasama, Lakay, kilalang naman to ng ating mga kababayan. Former Senator Leila De Lima. Dito sa ating... Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Pati muna natin, Senator De Lima, Ma'am. Laila De Lima, maganda umaga po sa inyo. Diyos maray. Diyos maray na aga sa Indugabos. Maray na aga, Diyos maray na aga. Good morning, magandang umaga. Lakay Dio and si Estela L. Wow, so Estela L talaga, Sen. Nagagalak ako na nandito na naman ako. Kailan lang, parang kailan recently lang. na-guest niyo ako sa isang programa. So ito ngayon, yung tungkol naman sa Bakit Ikaw? Ayan. So good morning po sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa programang ito. Mukhang maganda ang gising ni Senator De Lima ngayon. Maganda ang kanyang aura. Ayan. Sabi ko nga sa'yo, Lakay, fresh niya eh. Ganun ba? Ayan. At eto na. Hindi siya stress. Ayan. At Senator Leila De Lima, Ma'am, ayan, ang tanong natin, kayo po ay dating senadora. Bakit ngayon ay mas pinili pang maglingkod muli sa ilalim ng isang party list bilang first nominee sa ilalim po ng mamayang liberal party list? Pero teka muna, bago yan, baka ko makalimutan ML. ML na lang. ML, para may recall. Para may recall, madaling matandaan. Yung mga mahilig maglaro, ayan, ML. Mobile Legend ba yun o martial law? Pwede rin Mobile Legend. Liberal Lakay. Ayan, pero teka muna, eto di naman kaila na ang dating senadora ay kinasuhan noon, absuelto, nakulong sa ilalim ng Duterte administration. Ang tanong natin ano ang kanyang reaksyon na ang kanyang jailer, ang kanyang nakalaban noon, dating Pangulong Duterte ay nakasuhan at ngayon ay nakulong doon sa The Hague, the Netherlands. Pero ito muna And if De Lima does not shut her mouth, I will kill her with love. Kung pumayag siya, I don't know.
Ayan. Talagang tinago mo talaga yan. Siyempre, yan na. Pampaano lang, teaser lang kumbaga. Bago sa ating bakit ikaw. Di ba namimiss yung mga ganung mga biro-biro ni former President Duterte, Senator De Lima, ma'am? Hindi ko na po namimiss yun, lalo na yung mga, kasi nga, yung karamihan naman yung mga lumalabas sa bibig niya noon, yung tungkol nga doon sa kill eh. So, yung mga ibang mga biro, syempre nakaka-entertain yun, pero minsan sumusobra. Pero yun na nga po, yung tanong nyo, anong nararamdaman ko? Yes. Kahit nga po, naawa ba kayo o tama lang sa kanya o ano ang feelings po ninyo? Actually, ano po yan inihintay ko na po yan. Umaasa na po ako na talagang darating yung araw na mag-i-issue ng warrant of arrest yung ICC. Pinagdasal ko po yan. Siguro naman marami rin nagdasal tungkol dyan. Pero nung nangyari na, nung March 11, na biglang nabalita na meron ng warrant of arrest at inaresto na siya. Yung para bang hindi pa rin ako makapaniwala. Parang yung feeling ko surreal. Yung ganon. Eto na ba yun? Totoo na ba yun? Kasi nga matagal ko na, last year ko pa ho inaasahan. Because I've been monitoring yung mga pangyayari sa ICC. Na alam ko na sineryoso ng ICC yung investigasyon at talaga namang naniguro muna sila before they decided na mag-apply for warrant of arrest doon sa pre-trial chamber ng ICC. So, inaasahan ko na. Pero nung nangyari na, parang ganun pa rin ang feeling ko na, eto na ba talaga? Totoo na talaga to? Hindi po kayo makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na nangyayari na yung hinihintay ko. Tapos, yung feeling ko, mixed Siyempre, ecstatic. Okay. I was happy, lalo na para doon sa mga biktima at sa mga pamilya ng mga biktima ng mga drug war killings. And, kapakiramdam ko rin, kasama ito sa vindication ko, yung feeling of vindication ko, kasi nga, ginawa nga sa akin yon na kinasuhan ako ng mga pekeng kaso at pinakulong, dahil nga pinaglaban ko yung mga karapatan ng mga binibiktima nila noon sa so-called war on drugs. So, ecstatic ako. And at the same time, nalulungkot din ako, Lakay Deo. Kasi nga, bakit po? Hindi nga sana nangyari yan. Kung noon pa, nung nangyayari yung mga killings na yan, nag-umpisa nung right after na halal si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo, na sana na-aksyonan na yan. Sana, pakiramdam ko, sana nakinig sila. No, sinabi ko na yan kaya nga nag-file ka agad ako ng resolution, nagkandak ako ng hearings on that, pero tinanggal naman kaagad ako after 3 hearings. Kapag katapos ko pong prinisinta si Edgar Matubato, tinanggal naman ako ng karamihan ng mga kasamahan ko sa Senado bilang chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights. So kung inasikaso ko agad yan, kung nakinig lang yung karamihan, na hindi talaga tama yung ginawa, na basta na lang mga pinapatay, walang due process, basta na lang hinahatulan, naging naging jury, judge, and executioner, yung so to speak. Hindi na sana humantong na meron isang international tribunal na nakialam, na nag-intervene base sa kanilang jurisdiction. Wala na sana yun Hindi na sana kakailanganin ng isang international tribunal na makialam kung inaksyonan din kaagad ng mga domestic authorities natin dito yung sitwasyon. So yun ang punto kung saan ako nalulungkot na ganun nga ang pangyayari. Senator, ngayong alam ko may mga kakilala ka rin doon sa ICC, mga lawyers doon. Saan nangyari kay dating Pangulong Digong posible pa ba siyang maibalik dito sa Pilipinas? May mga interim release na sinasabi, mga ganyan. At sa nangyari, wala tayong jurisdiction. Nasa ICC na po siya. Makakalabas pa kaya ang dating Pangulong Duterte doon sa The Hague o hindi na? Sa pakiramdam ko, malabo na ho. Mahirap na. Although,
alam mo na, hindi naman tayo nakakasiguro. Opo. Kasi didesisyonan pa rin yan ng ICC Pre-Trial Chamber. Magkakaroon nga nung tinatawag na confirmation of charges sa September of this year. Now, I don't know kung na-file na nila yung tungkol doon sa petition or request nila for interim release. Kasi yun ang equivalent ng bail natin dito. Interim release. release. Pero, ang pagkakaalam ko po, bihira yung binibigyan ng interim release na respondent doon sa ICC. Talagang bubusisihin ng ICC Pre-Trial Chamber yung mga rason na isa-cite dyan sa request na yan, kung ma-file na. At iwi-weigh yan against yung ano, kasi nga we're talking here about a very grave offense. Talagang a very serious offense, alleged crimes against humanity. Tapos yung kanyang status rin as former president, na meron pang clout, meron pang impluensya. So baka matakot na yung mga witnesses or yung mga potential witnesses. Baka iharas sila yung mga pamilya ng mga EJK victims na dumulog doon sa ICC. So yung mga ganyang circumstances, syempre I can already foresee na isa sa mga rason or ground na ilalagay nila sa request for interim release is yung advanced age, failing health. Pero syempre, yung advanced age, I don't think meron yang malaking weight, no? Now, yung failing health, depende yan kasi meron namang sarili ng mga medical professionals or personnel ang ICC na siyang mag-i-evaluate at mag-assess sa kalusugan ng dating Pangulo. So, it would be the totality of circumstances ang titingnan nung ICC Pre-Trial Chamber para bago nila i-resolve yung request for interim release from the camp of Mr. Duterte. Ayan na. Balikan ko yung tanong ko, Senator De Lima, Mama. Bakit tumatabog yung party list? Ba't hindi Senado? Sa Kongreso, ang dami-dami. Siguro magsalita ka maghapon doon. Baka hindi pa masyadong maibalita. Samantalang ang Senado, isang salita mo dyan. Malalaman. At totoo, wala naman talaga akong kaplano-plano tumakbo kahit anong posisyon, whether senator or whatever. Nung nakalaya na po ako, nung November 2023, ang plano ko lang ay bumalik sa private law practice, sa election law, sa election law practice, lalo ng election period ngayon. At bumalik din sa aking teaching sa law school. I used to teach sa San Beda College of Law. So wala akong kaplano-plano. Pero nung na-accredit kasi yung ML as party list ng COMELEC only last year, noong July 2024, ay nainganyo po ako, kinausap po ako ng mga kasamahan ko sa LP, Liberal Party. Kasi yung ML is a multi-sectoral arm or wing of the Liberal Party. Nandyan na po yan, yung ML na yan, as a multi-sectoral organization nung panahon pa ni Pinoy. Si Pinoy was a member of the LP. Diba? So, tinayo yan. Pero ngayon lang magpa-participate sa party list. At nakita ko nga, sa pag-iikot ko, kasi pinayuhan po ako nung dating Pangulo ng LP, na mayapa na po siya, si former Congressman Edsel Lagman. Kinausap niya po ako nung nakalaya na ako. Ang sabi niya sa akin, whether or not tatakbo ka, this 2025 elections, ang payo ko sa'yo, mag-ikot ka sa bansa, at tell your story directly to the people. So yun po ang ginagawa ko, pumupunta ako sa mga schools, mga state universities, colleges and universities, at kinikwento ko yung buhay ko, yung mga dinaanan ko under the Duterte administration. Tapos syempre may mga nakakausap akong mga grupo-grupo. At nakita ko, I realized na ang dami pa palang dapat gawin. I also realized na kung private citizen lang ako, I can only do so much. Mas marami kang magagawa, mas marami kang matutulungan kung nasa public service ka. So I decided na between senatorial and party list, tiningnan ko na mas maganda
mas maging makahulugan, mas magiging fulfilling kung under party list. Kasi representation yan ng marginalized sectors. Yung mga nasa laylayan. Mas meron kang maitutulong doon sa mga walang boses. Bibigyan mo sila ng boses. Champion nila sa mga hinaing nila, sa mga adhikain nila. Tsaka nakikita ko rin on the practical side, pragmatic side, na ang hirap sa senatorial Ang dami-dami, masyadong masikip. At tingnan mo nga yung mga surveys ngayon, sino-sino ang mga nandyan, mga nakapasok sa top 12 na wala kang kalaban-laban. Kasi yung politics kasi natin nakakalungkot. Moneyed politics and politics of popularity. Yung pagka-popular, okay lang yung popular ka, pero meron kang na maging senador. Dahil alam mo, kabisado mo ang mandato ng Senado. Yung just being a popular figure, like a celebrity, para sa akin, does not give you a license to run for a senator. Pero nandyan sila. At ang tataas ng mga ranking nila. Anong kalaban-laban mo dyan? So inisip ko rin po yung practical side of dun sa plano ko na tumakbo. Ayun. Senator Ma'am, nabanggit niyo po kanina, ang party list po, itong ML matagal na nag-e-exist at layunin niyo po yung pagsusulong ng interes ng mga marginalized sector. Ano naman po yung mga konkretong plano po ninyo o mga proyekto na gusto niyo pong isulong para naman po matulungan itong mga marginalized sector na binabanggit? Okay, yung main advocacy po namin, justice, social justice, saka reform. So hustisya, tapos of course yung social justice. Yung hustisya, hindi lang tungkol dun sa magpapakulong, maglilitis ng mga kriminal, at mabigyan ng hustisya yung mga biktima, kundi yung hustisya rin sa larangan ng social justice. Yung panlipunang, katarungang panlipunan, na alam mo na yung freedom from poverty, sa kahirapan, sa inequality, hindi pagkakapantay-pantay, yung walang trabaho, hindi maganda ang katayuan sa lipunan. So, in general terms, yun ang social justice. Those who have less in life must have more in law. Tapos, ring reforma. Nais po namin, isa sa mga magiging priority legislation namin, i-reforma, mag-introduce ng amendments doon sa party list system law. Yung party list system law natin ay naabuso. Ay, totoo po. Napastardize na all these years. Sino-sino na lang. Yung mga tinayo na mga political dynasties, hindi kontento sa kanilang power base. So para ma-extend yung kanilang power base, tatayo sila ng party list. Nandyan din yung mga kamag-anak nila mga as anak, nominees. May mga party list na nasa likod, mga kontratista, mga big business interest. Anong representasyon ba yan ng marginalized sectors? Kontratista big business interest So kailangan natin ng talagang mga meaningful reforms sa party list system. Ipapasok ko po yan. And then yung political party system, reform system act, to address yung turncoatism. Alam nyo naman yan, kada eleksyon kung sino ang nasa poder, kung sino ang nasa Malacanang. Yung partido ng nasa Malacanang, yun ang mga sasamahan ng karamihan ng mga politiko. Ang nga namin, ang aming biro, internal biro, I can share this, biro sa Liberal Party. Sabi namin, ngayon, magkakasya na lang tayo sa isang Volkswagen. Dati, nung ano pa yung Liberal Party, lalo na nung during the time of President Pinoy, several tourist buses magkakasya yung mga LP members. Pero pagkatapos ni Pinoy, na nandyan yung partido ng dating Pangulong Duterte, PDP laban, ang daming lumipat dyan. Ngayon, kay Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang partido, federal, Alyansa federal. Marami rin lumipat. We should address turncoatism. Tsaka dapat anuhin natin na mai-instill ang party discipline
Kasi karamihan ang sumasama sa mga partido para lang sa interest nila. Totoo para magkaroon yan. lang ng Pondo. ng CONA. Ayuda. Pero yung CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance, pero hindi naman nila ini-imbibe yung vision, Yes, oo. yung ideals, yung prinsipyo ng partido. Kasi next time around, lilipat na naman sa isang partido. Dapat mag-instill ng party discipline. So that is in general. Pero sa sectoral mismo, meron na po kaming priority legislation for each of the marginalized sectors. Women, youth, yun ang nire-represent namin. Women, youth, farmers, fisher folks, workers or laborers, urban poor, indigenous peoples, LGBTQIA+, PWDs, and senior citizens. So yun ang mga rini-represent namin. Yung party list ho namin, yung ML, nakasama ko as nominee number 2, si former Congressman Teddy Bronner Bagilat, and nominee number 3, si former Congressman Erin Tanyada. Meron na po kami mga naisip. Pinag-usapan na po namin yan. Nag-brainstorming na po kami dyan. Naisip na po namin kung ano yung mga priority legislation for each of these sectors. We don't have enough time that I will give you each, but just an example. Yung Okay sa po. Fisher Folks, halimbawa, meron kasing Supreme Court decision a few 2 to 3 months ago na dineclare as unconstitutional yung isang provision ng Fisheries Code of 1988 na nagsasabi doon sa provision na yon na yung 15-kilometer municipal waters dapat exclusive yan para doon sa maliliit na fisher folk. It was declared unconstitutional. So hindi maganda yan doon sa maliliit na mga mangingisda natin kasi paano sila makikipagkompetensya sa mga commercial fishing? Malalaki yung mga vessels, malalaki ang mga gamit. So paano yan? Although meron daw MR, motion for reconsideration, doon sa Supreme Court decision. So we're hoping na ma-reverse yung kanilang unang desisyon. Pero ano man ang mangyari sa kaso na yan, ang balak po ng ML ay magsulong ng Magna Carta for Small Fisher Folks. Ayan. Para ilagay namin yan dyan na hindi pwede na yung 15-kilometer municipal waters ay mapunta sa mga commercial fishing. And yung mag-aano rin ng mga housing settlement para dun sa mga mangingisda natin. Kasi yung kabuhayan nila sa dagat, so saan sila nakatira? Sa tabi ng dagat, na mga shanties lang. So dapat meron silang maayos-ayos na housing settlement somewhere near the beaches, pero yung maayos naman na mga structures. So isa lang po yan. Kasi edukasyon syempre. We will always push because may education crisis tayo. Okay, for the youth, we will push for at least, dapat 4 to 6% of the previous GDP, gross domestic product, ang mapunta talaga sa education sector para masiguro na yung education sector ang tumatanggap ng highest budgetary allocation based dun sa Constitution, nakalagay yan sa saligang batas. Ang dami nating i-address sa education sector. Yung kakulangan ng classroom, walang katapusan na problema dun sa shortage ng mga classroom. And then yung tungkol nga dun sa dapat meron talagang mga maayos na mga educational tools, sa mga computers. And then yung dapat yung well-equipped ang mga teachers. And then dapat yung ma-ensure yung 180 hour teaching sessions para sapat yung kaalaman na i-impart sa mga estudyante. So ilan lang po yan. Lahat po ng sektor na nabanggit ko, meron po kami. Meron po kaming plano. Senator De Lima, meron tayong man on the street. May magtatanong tayo sa labas. At tawagin mo si Giselle. Nasaan ba siya ngayon? Senator Leila De Lima, ma'am. Suot na lang po natin itong headset para marinig po natin yung magtatanong. Kasama ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle, ano ang katanungan ng yung kasama ngayon at nasa ang area kayo? Giselle. Si Sir El Lakay, nandito tayo ngayon sa bahagi ng Ross Boulevard sa Pasay City. Kasama natin si Nanay Evangeline, 46 na taong gulang isang vendor, at narinito yung kanyang katanungan para kay dating Senator Leila De Lima. Magandang umaga po, Senador. Ay, magandang umaga, Nanay. Ang tanong ko lang po, paano po ba sa isang party list masasabi na katulad po namin na nandito po sa
pinakamababa, ikangang antas ng lipunan po natin na mas dabing pantay-pantay po ang batas para sa amin. Kasi po, bilang vendor na katulad ko, hindi po ako pwedeng magsalita sa katulad sa taas. Halimbawa, example sa Malacanang, kasi vendor lang ako, kailangan pang gagamit ako halimbawa ng isang taong ganyan para marinig ako ng isang mga nanunungkulan na katulad nyo. Opo. Maganda po yung tanong nyo. Kaya nga precisely, yan po ang pinaka-esensya ng party list system. Nabigyan ng boses, yung mga walang boses, yung mga nasa laylayan, yung mga walang nasa poder. Kaya nga ho, napaka-importante na piliin po natin yung mga party list na alam natin na yun ang magtatrabaho para sa kapakanan ng mga nasa laylayan, marginalized sectors, kasama na po sa hanay ninyo na vendors. Alam ko po marami kayo ring mga suliranin. Di ho ba? Kasi yun, mayat maya ay dinedemolish kayo. Tapos meron din po na mga palengke because sa pag-iikot po namin ay pumupunta rin po kami sa mga public market, sa iba't ibang mga syudad at na meron din hong mga problema tungkol dun sa ipa-privatize na yung kanilang lugar, yung kanilang public market. Na ibig sabihin, baka mawalan na sila ng pwesto doon kasi papalitan na sila ng iba na mga magiging vendors doon. So, ang ano po dyan is that napaka-importante kasi ng LGU, yung local government unit, na sila ang tumutugon sa mga problema ninyo. Pero sa pangkalahatan, kami sa party list, ay makakaasa po kayo na maidudulog namin sa pamamagitan ng legislation kasi alam nyo naman sa Kongreso, sa House of Representatives, just like yung Senado, ay ang aming pinakamandato ay magpasa ng mga karapat-dapat na mga batas. So yung anuman ang mga pwedeng maitulong sa inyo bilang kasama sa marginalized sector ay sisikapin po namin yan. Ang ginagawa po namin ay nakikipag-dialogue po kami sa iba't ibang mga marginalized sectors. Yung sa vendors nga po, sabi ko kanina, nakausap namin sa ML yung mga ibang mga vendors sa ibang mga public markets sa iba't ibang lugar, like for example sa Bohol and then also sa Sorsogon ay pinuntahan ho namin. Maski sa Naga City, kasama namin si VP Lenny, nag-ikot kami dun sa public market ng Naga City. So sa inyo po, saan nga ho pa kayong lugar? Baklaran kayo ate ano? Pasay po. Sa Pasay. So sisikapin din ho namin. Boulevard po, Senadora. Sa Rojas Boulevard. So sisikapin po namin na puntahan kayo dyan, makipag-dialogue din po kami. Kasi yan ho talagang pinaka-esensya ng party list. Pag-isipan po ng husto ang pagpili natin ng party list. Kasi dapat yung talagang mga magiging tunay na boses at kampiyon ninyo. Salamat po. Ayan. Thank you, Ate Evangeline. Okay, ate, huwag kang mag-alala. Ayan, kung nagtinda ka yan, balang araw may 7-Eleven ka na. Nag-promote ka pa. Okay. Alright, thank you po. Maraming Thank you, salamat, Giselle. ate. Ayan, at Senator, ayan, bilang panghuli po. Ayan, ito nga muna, Senator, ha? Alam po niyo, isinasabi na grabe ang korupsyon ngayon. Ayan. Yes. Ano ba at ayan, paano natin matutugunan itong issue ng katiwalian, yung hindi tamang pamahagi ng pondo ng gobyerno at ano inyong mga plano para sa transparency and accountability, Senator, kung kayo po ay mananalo bilang kongresista sa ilalim ng party list? Okay, tama po kayo. Talaga seryoso ang problema natin ng korupsyon. Hindi na mawala-wala. Although, as they say, it's almost impossible to eradicate completely corruption. Pero pwede itong mapababa, mabawasan, significant. Ang pinakatugon po namin dyan is that dapat ho kasi talaga naghumahalal ang ating mga botante nung mga leader, anuman yung mga posisyon nila from sa taas hanggang sa baba sa local government units, na yung mga naniniwala at pinapractice o nag-exhibit ng good governance. Kasi good and clean governance. Kasi kapag good and clean governance, less ang corruption. Kasi may transparency. Kapag good governance at hindi mag-iisip ng mga kung ano-ano na magkakapera.
Kasi good governance nga eh. So kung good governance, less corruption. Pag less corruption, mas maraming pondo mailalaan dun sa mga karapat-dapat na mga proyekto na makakatulong lalo na doon sa mga nasa laylayan, yung mga social services natin. Ang maitutulong din po ng ML, dahil kami nga hong tatlong nominees, kung pala rin po kami, ay ano na po kami, may experience na kami, may track record na kami, naging members na kami ng Kongreso. Yung dalawa, si Kong Ted, tsaka si Kong Erin, dati na silang members ng House of Representatives. Ako naman po ay dating senador. Alam na namin yung gawain ng isang mambabatas. At isa sa pinaka-importante na gawain ng mambabatas ay yung yung i-review ng maayos ng talagang exhaustive yung National Expenditure Program na isasubmit from the Office of the Executive, from the Office of the President, para makapagbuo talaga ng maayos na GAA or General Appropriations Act. Nakita natin nagkaroon ng mga problema. Itong GAA 2025, yung mga diversion ng mga funds, may mga binawasan sa mga importanteng proyekto. Like yung 4Ps, na lulungkot ako dyan. Dahil ako po yung principal author ng 4Ps law. Baka ho hindi alam ng karamihan. Binawasan ba naman ng 50 billion yung pondo for 2025 ng 4Ps? And then, yung tungkol ho sa bicameral committee, yung BICAM. Alam natin na yung budget, bago isubmit sa Office of the President, dumadaan muna sa bicameral committee composed of some members from the Senate, some members from the House of Representatives. Pero nakikita ho natin in the past few years, including na yung ngayon for 2025, na makapangyarihan sila masyado eh. They can do anything with the proposed budget na sinubmit sa kanila na nanggaling na sa Senado, sa plenary ng Senado, tsaka sa plenary ng House. Mukhang, ang alam ko dyan, dapat inaayos lang nila, rini-reconcile lang nila yung mga inconsistencies. Pero they go beyond that eh. So parang sila na ngayon yung bagong kongreso pagdating sa budget. Nag-iisip po kami ng isang bill, kami po sa ML, na para i-clip o i-regulate yung pinakamandato ng BICAM. Dapat maayos, ilagay sa isang batas, ano talaga yung tsaka dapat transparent. And then, isa pa ho yan, Lakay Deo, na dapat transparent ang proceedings sa BICAM. So, pwedeng gawin yan sa pamamagitan ng isang batas, and ML is willing to push for that. At sabi nga Senator De Lima, sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Totoo. Yun ang sinabi ng ating Pangulong Noynoy. Walang korap, walang mahirap. Ayan. At Senator, bilang panghuli po, yan, nasa iyo pagkakataon na Senator De Lima, ma'am, nakausapin natin mga kababayan, bakit na ang dapat iboto ay ang mamayang liberal party list na ang number 1 ay former Senator Laila De Lima? Bakit ML? Kasi kami po ay seryoso sa magiging trabaho namin. Kaming tatlong nominee, kung pala rin kami. Sabi ko nga po, meron na kami legislative agenda for each of the sectors, marginalized sectors that we represent. Meron din po kami ng mga pangkalahatan na mga batas na hinahanda na. At isa pa ho, siguro naman hindi pagkaila na ito pong inyong lingkod ay hindi umaatras at talagang lumalaban para sa hustisya. Hindi ako yung nagtatago, hindi ako umaatras, sumusuko sa hamon. So, subok na po yung kakayahan ko. Subok na rin po ang kakayahan ng mga kasamahan ko, nominee number 2 and nominee number 3. Makakasiguro po kayo sa aming kapasidad, sa aming sinseridad, sa aming integridad bilang mga mambabatas. Ang mamamayang liberal ay para sa hustisya at reforma.
Anong numero po kayo sa balota, Number Senator? 6 po ang Number ML 6. party list sa likod ng balota. ML lang po ML ang makikita party list. ninyo. Hindi po mamamayang liberal at yung mga pangalan po namin hindi ho mag-a-appear dyan sa balota. ML lang po. Tandaan, ML number 6. Mamamayang liberal, pwede rin pong Manay Laila, pwede rin pong Malayang Laila, pwede rin pong Madaling Lapitan, at para sa mga kabataan, pwede rin pong Mobile Legend. Ayun. Maraming salamat po. Maraming salamat, Manay. Si alam mo lang kay sa sa social media ni former Senator Leila de Lima. Kita lang napakilala niya. Manay. May Manay talaga kasi Bicolana siya eh. Manay, Manoy. Former Senator Leila de Lima, first nominee ng ML Party List at number 6 sa balota. Maraming salamat. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ayan. Oy, good morning. May nahinig sa atin mga balikbayan na Sister L. Ayan, sina Kuyang George Sebastian from Oregon, US of A. Oh, good morning. At Kuyang John and Abigail Sayas, Kuyang Erwin and ating Adriana Bernarte ng Lads of Benjamin Pryor, Masonic Lodge 709 from Newcastle, South Wales, Australia. Kala ko South Wales sa United Kingdom eh. Ayan. At siyempre, sandali lamang Sister L. Abay, kailangan ni babati muna tayo, ha? Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo. Sana ay lumigaya ka sa araw na ito. Hey! Happy birthday muna kay Justice Bong Ruiz ng Court of Appeals. Kayang Justice Bong, happy birthday. Alam ba tayo dyan? Binabati kayo ng iyong kapatid, Press Secretary J. Ruiz. Ayan, ang kapatid niya ni Secretary J. Ruiz. Happy birthday po. At binabati kayo ni Justice Max De Leon ng Justicia Lads. Justice Henergito ng Sandigan Bayan. Pati si Justice De Quiroz, Bong Pascua ng Court of Appeals. At PJ Presiding Justice Romy Barsa. At yung piloto, birthday pala ngayon ni Steve Dailisa ng Air Asia. Ay, talaga ba? Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong dyan? Wala ba tayong libreng flight dyan? Wala ba tayong 80% discount ng airline ticket? Lakay mo na 80%, tilibre mo na. Ganun ba? Kung ganyan, baka totohanin yan. Ang tagal. Baka sabihin, salary deduction pa yan. Sek Boying Remulla. Sek Boying, birthday mo pala ngayon. Birthday niya ngayon? Parang nung Sabado nakita ko siya dito. Binabati ng mga taga-executive session. Ayan. Ato, si Kuyang Mayor Joy Peñano na Alfonso Cavite. Binabati ka, Sek Boying. At happy birthday din kay Kuyang Colonel Boots Guevara, kay Kuyang Jimmy Abueldo. Ayan. At Attorney Alex Abaton, Jude Alagde at Kuyang Oliver Cambas at Christine C. Happy birthday. At kay Nolan Season. Teka muna. Si BCA, ngayon pala dapat ang birthday ni Nolan Season. Last week, sinundo na siya ni Lord ha? Ayan, so sa heaven na siya magbe-birthday ngayon. At happy birthday din kay Congressman Noble Roger Janco, ha? Director Wilson Texon at Kuyang General Rene Calonso. Kuyang Jen, birthday mo pala, ha? At happy birthday din kay Noble Paul Hipolito ng MMDA. Nako, binabati ka ng mga novices Noble Paul, ha? Ang matinding wrecking crew ng Mabuhay Shriners. Tata Nono Amante, happy birthday. Kuyang Bobby Pontongan at Kuyang Dika Taron from Father Judy Mar. Happy birthday. At kay Kuyang Alex Gonzaga ng Sandigan Golfers. Happy birthday. At congratulations kay Brad Attorney Fidel Calban. Abay, binabati ka na makapan sa Attorney Fidel Calban.
Abay, FAMAS awardee ka pala. Ayan. Buhay pa ba ang FAMAS awardee? Ayan. Best supporting actor daw, ha? Ayan, sa pelikulang Maningil ng Bis ay Di Biro. Ba? Iba ito. Taga BIR kasi. Ayan. Sinong best actor? Ha? Commissioner Jun Lumagi. Jun Lumagi. O, sakto. Ano yan, lakay? Guwapings. Daming bayan. O, teka, may nagpahabati. Di ba taga kabila estasyon to? Ba't dito nagpapabati? Ha? Sino yan? Ayan, si Benji Alejandro. Ayan. Nasa DCWB ka ba, Benji Alejandro? Ha? Ito yung kasama kong sanang kuwan eh. Ito yung tumuloy sa Radio Moscow eh. Kasama mo saan, lakay? Sa Radio Moscow, ayan. Dalawa sana kaming... Tapos hindi ka nakasama? Hindi ako sumama. Bakit? Delikado eh. Inabot ng takot. Radio Moscow. Ayan. Ayan, inabutan siya ng glasnost doon. Ayan. Anyway, happy birthday din kay Engineer Magiting Cruz. Aba, kuyang, happy birthday, ha? Binabati ka ni Grace Vera Sansan. Daming bayan. Alamin nga natin ang mga reports. Ano ang latest mula kay Manang Milky Sequoia? Ano yung isda? May bagong pangalan na isda ngayon. Anong isda? Yung masarap na isda na palapad. Ayan. Hindi kasi mahilig sa isda. Ano ba yung lakay? Anong isda yung Greg? Yung masarap na ano na yung parating niluluto ni parang Boy Katipay. Ayan. Yung palapad? Anong palapad na isda? Ano nga yung mamahaling isda na bukod sa lapu-lapu? Ano yung bira. Lakay! Wala ko masyadong alam sa isda. Bira to. Galunggong lang kasi alam mong isda eh. Ayan. Ano nga ba isda yung Manang Milky? Ewan ko sa'yo, lakay. Yan ba yung mamahalin o hindi naman? Mamahalin. Ayan. Hindi ko. Ayun, pampano. Pampano? Sinasabi ko sa'yo. Parang may nagbigay sa akin ng karaming pampano. Ayan. Baka galing kay paring Boy Katipay yan. Kasi daw marunong magluto. Ayan, sarap magluto yan ng may kinamatisan o kaya sinigang na pampano, kasarap niya. Kala ko yung Blue Marlin ba yun? Blue Marlin. Mahal yun, lakay, di ba? Yung Blue Marlin. Tsaka, yung mas mahal, lakay? Yung salmon o Blue Marlin? Basta ako sardinas pa rin. Yung spicy. Sarap. Ayan. Pagdalaw ni US Defense Chief, patunay ng matibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Alamin natin ang detalye mula kay Manang Milky Sequoia Pampano Rigunan. Bakit Pampano? May bagong pangalan. Meron bang patatim ngayon eh. Patitim. Ayan. Talaga? Oo, ano may mga pangalan, mga lumilito ngayon na ginamit sa pangolekta ng Intelligence Fund. Aris number 12, Milky Rigunan. Please come in. Manang Milky. Humahaba na lakay ang pangalan, Oo nga eh. Beverly Claire Pampano. Ayun, Beverly Claire Pampano. Gandang Ayun, pangalan. kaya naman pala nawawala ako, lakay. Di mo sa akin sinabi eh. Ikaw talaga. Na-slow ako Monday ngayon. Patty Ting. Patty Ting. Josh Bacon. Ito alam ni Sister Ayan, alam ko yan. Si Sister L. Ayan. Tsaka yung huwag makalimutan na Fernando Tempura. Ayan. Yan ang favorite mo, lakay. Meron dahil mahal ngayon ang karne ng baboy, salakasim. Yun yung bago, lakay. Salakasim. 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 Yan yung mga pangalan. Laban chicken wings. Wala lakay eh. Saka buffalo wings. But anyway, nakikiisa si House Speaker Martin Romualdez sa mainit na pagtanggap ng bansa kay United States Defense Secretary Pete Hegseth sa kauna-unahang pagbisita nito sa Pilipinas. Ang kay Romualdez, ang pagbisita ni Hegseth ay patunay ng matibay na relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Ang pagbisitaan niya ni Hegseth ay nangyari sa kritikal na panahon sa rehiyon at mensahe na kailangan na mapanatili ang kapayapaan, katatagan at sundin ang mga batas sa gitna ng mga hamon at tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ni Romualdez, hindi lang naman tungkol sa seguridad ang pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos, kundi panatilihin din ng defense cooperation at umiiral ang freedom of navigation.
at respeto rin sa international laws. Si Hegseth ay bumisita sa bansa para isulong naman ang mga security concerns ng dalawang bansa. At highlight nito ang Naku, naalala ka ni Pati Tim. Ni Pampano Lakay. At si Pampano. Naging pagpulong nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa statement naman ng US Department of Defense, bahagi ng unang pagbisita ni Hegseth ang Asia, kabilang na ang Pilipinas, at pupunta rin siya sa mga bansang Japan, Guam at ng Hawaii. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat naman ng Milky Sikoya Rigunan. Nauubo na tuloy si Manang Milky. May naalala siya ni Pati Tim at saka si Mary Claire Pampano. Nakalimutan ko yung pangalan niya, Lakay, pero yung isa yung Kasim. Sala Kasim. Ayan. Lahat na lang yata Pero sabi ni Attorney Manny Casino, aba may boto ka agad si Senator Laila de Lima, ha? Iboboto niya raw, Lakay. Marapat lang talaga maupo si Ma'am Laila de Lima sa Congress. Mahusay po siya at may integridad. Professor ko po siya sa San Beda Law. Okay. Siguro mataas ang binigay na grade sa'yo, attorney, ha? Kaya naman pala. Ayan. At happy birthday din kay Christina Radam, Vanji Villanueva mula kay Willie Relador, at kay Miss Lulay Marasigan mula kay Rose Sularan ng University of Perpetual Health. Good morning. Binabati ko rin si Right Principal Bob Moran. Kumusta ka na, Right Principal, sir? Ayan. Nagtatampo siya. Tibihira ko daw siyang batiin. Ay, batiin mo kasi. Pero ako lang may shoutout lang ako. Sino? Shoutout, happy birthday. Nakisuyo sa ating Facebook Live. Happy birthday kay Kerovin, Kevin Fernandez. Ayan, happy birthday sa'yo. Ayan, sandali lamang at isusunod natin. Standby Giselle Ricafort. Naku, Diyos ko. Abay mga kuya, mga jeepney drivers, taxi drivers, tataas naman ng mayigit piso ang gasolina bukas. Naku, ayun na naman tayo, Lakay. Diyos ko, kailangan mo na pala magpagas. Ayan, RCBC naglaan ng 800 million para sa solar farm sa Bataan. Standby Sofia Gals. Uy, kumusta nga pala sa mga taga Philippine National Bank, ha? Abay, Colonel Butch Guevara, mukhang may matinding kinakaroon na problema ng bagong presidente ng PNB ngayon, si Mr. Bautista. Bakit, Lakay? Abay, isusunod natin yan, Sister L. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:47. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion. May tete si Deo makalma pagtutusan nyo. Maraming salamat parang Roy De La Cruz. Ayan sa jingle na yan. At abati mo natin sina Kuyang Placy Chavez, Kuyang Hil Kiambao, at Kuyang Tyron, at Kuyang Martin Usaita, ha? Ang may itlog na dalawa ang pula, ayan. At kumpare ni Mayor Alice Guo, ayan. Kumusta ka na, Kuya Martin, ha? Kailan tayo dadalo sa City Jail? Kailan tayo dadalawin si Mayor Alice, ayan. Dala mo naman ng itlog. Ayan, sandali lamang, ha? Ito muna mga reports sa Sister L. Yes. Standby service sa ating Ikot Lakas Tama promo. Eto muna, Lakay, report ni Giselle. Bad news sa mga motorista dahil higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo sa salubong po yan sa inyo. Bukas na yan, Lakay. Martes, RH 15. Giselle Ricafort sa detalye. Giselle. Sister L, Lakay, may higit piso nga ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa 1 ng Abril. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, asahan na ang piso at 40 sentimo na taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang pareho naman na piso at 20 sentimo ang dagdag sa kada litro ng kerosene at ng diesel. Sinabi ni Romero na itinulak ang taas presyo ng posibleng mabawas sa 1 milyong bariles ng langis kada araw sa global supply. Epekto naman daw yan ng mga sanksyon o parusa ng Amerika sa Iran. Gayon din ang patuloy na pag-atake ng Russia at Ukraine sa mga energy installation at bantang taripa ng US sa mga bansang bumibili ng Venezuelan crude oil. Ito si Giselle Ricafort sa Diesel Issue na sa Pilipinas, Lakay. Magkano nga diesel at saka gasolina? Tataas?
Ang gasolina lakay, mataas-taas ito, 1 peso and 40 centavos ang kada litro niyan. 140? Lakay. Yung kerosene at diesel, parehas naman lakay na magmamahal ng 1 peso and 20 centavos kada litro bukas. Ayan, 140 diesel. Gasolina lakay. Gasolina lakay. Kerosene and diesel, 120. 120. Ayan, naku talaga. Oo, kapit pala kayo dahil umpisa pa lang ng Abril. Diyos ko, ayan. Okay, maraming salamat, Mayora Giselle. Salamat lakay, balik sa inyo, Sister El. Ang dalagang bukid, hindi dalagang pampano. Ayan. Giselle Ricafort. Daming bayan. At congratulations muna sa mga newly installed officers ng Rizal Masonic Lodge number 20. Ayan. Worshipful Master Ferdinand Morta, Senior Warden Ariel Paderagao, at Junior Warden Bobby Gonzales. Ayan. Ano yan? Ano yung nagsasalita na may sumisingit eh. May party line. May party line. Report mo lang kay Boy Gonzales. Ang pagtas naman ng yung LRT fare hike, pasahe sa LRT, inapila naman daw yan dyan sa Malacanang. Report ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister L, lakay dayon na nakamagain ng apila ngayong araw sa Office of the President. Ang iba't ibang grupo sa pangunguna ni na Bayan President Renato Reyes Jr. at mga makabayan senatorial candidate, kasama na itong sina anak bayan ni Sinling Gomez at si Hernani Rafael para sa commuter group. Ayon kay Renato Reyes, ang notice of appeal at memorandum o appeal ay iyain nila sa Office of the President upang baliktarin ito ang nauna kautusan ng DOTR na nagbibigay ng fare hike na 5 piso sa LRT1 operator na LRMC. Ang Pangulo ang mga otoridad para ihinto ang fare increase. Nakatagdang tumaas ang pasahe ngayong Abril 2. Panibagong mabigat daw ito sa mga commuters. Sinabi ni Reyes sa privatization contract ng gobyerno at LRMC na pinasok noong 2014, maaring humingi ng 10.25% sa fare increase ang LRMC kada 2 taon, at kapag ito ay hindi inapruban, kailangan silang bayaran ng gobyerno. Labis na disbantahe daw ito sa gobyerno at sa mga commuters. Ang hiling na kay Reyes, ang hiling na sa grupo na ihinto sa Abril 2 sa implementation ng PERHAC at ipagluto sa DOTR sa isa publiko ang naging batayan sa pagtaas ng pasaya, repasuhin at ibasura ang dispentahing concession agreement sa LRMC. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Kaya lang, Boy, namamalat ka, ha? Ayan, kulang na ano yan, ha? Isang shot ng Emperador Brandy yan. Ayan, sama ng 3 kalamansi. Ayan. Ayan, yan ang payo ni Kuyang Colonel Jun Arias at very worshipful Ray Cadiz, ha? Abay, nanood pala sila sa atin sa New Zealand, Sister L. Ay, hello po. Abay, itong si Kuyang Ray Cadiz. Ayan, magtatuloy sila ng cooperative sa New Zealand. At ang gusto nilang ibentang produkto ay Emperador Brandy. Ba? Grabe naman yun. Winston ako, ayan, namimiss daw nila ang Emperador sa New Zealand. Ayan, magdala ka nga doon, ha? Malayo-layo yan lakay. Gusto ni parang Boy Katipay yan, ha? Di ba? Judge Rox Katipay David. Good morning and congratulations. At eto na ang ikot lakas promo mula sa ating ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Iikot ang mata mo kapag nanalo ka sa aming instant pa-premyo, cash, groceries at DZRH merchandises. Abangan ang DZRH roving team sa transport terminal sa kayan sa inyong mga lugar dahil mag-iikot na ang DZRH. Ikot lakas tama, may premyo ka. Magpaikot ng aming ruleta at lakas tama ang makukuha mo mga pa-premyo. Eto na, sino ang iikot ang mga mata ngayon sa kaiikot ng ruleta, Sherwin? Alamin natin lakay kung sino mo ang kanilang mga mata. Ayan. Sino-sino ang mga umikot ang mata mula dyan sa Santa Ana, lakay, sa lungsod ng Maynila. Ninong ng bayan, Sherwin Alvaro. Ninong Sherwin.
Yes, Lakay at si Sir El, ako, umiikot nga ang mata ng mga taga-Punta Santa Ana ngayong umaga dahil ang ating Ikot Lakas Tama promo ay ginawa dito sa Punta Santa Ana, sakay ng mga papunta ng Divisoria at ng Santa Mesa at ng Quiapo. Itong ating mga contestant, Lakay, tignan mo naman napakahaba ang pila. Kung dito nga dadalhin yung PhilHealth Fund, talaga namang matutuwa yung ating mga kababayan. Kaya sila din umapila sa PhilHealth Lakay at sa Korte Suprema na resolbahin na yung issue ng unused fund ng PhilHealth dahil lang masakit pero kailangan tanggapin katotohanan. Matagal nang nakaupo ang PhilHealth sa bilyon-bilyong pisong pondo pero lumilitaw na bigo na maglatag ng klaro at epektibong plano para sa universal healthcare. Kaya ang panawagan nga ng mga kababayan natin dito, kung sana nga, kung ginagamit ang pondo na para sa kanila, talaga naman pakikinabangan ng gusto. Ayon kay Dr. Kenneth Haldegan Go ng Ateneo Parasitic Center, ang tunay na problema ay yung paglilipat ng pondo, kundi yung kawalan ng kakayahan ng PhilHealth na gamitin ito dahil sa napaka-importanting mekanismo Lakay na maibigay yung pera sa ating mga kababayan. Pero tayo, patuloy pa rin sa pamimigay ng pera at hindi lang yan, tuwan-tuwa sila Lakay doon sa emperador na dala-dala natin. Kaya naman talagang halikan nila yung mga bote ng emperador. Nung inabot natin, nung kanila yung mga panalan sa ating Ikot Lakas. Haba ng pila ayan. Talaga yung mga pasasalamat ating kababayan. Maraming salamat, DZRH! Maraming salamat, DZRH! Ayan. May bigas, may emperador. May naka-wheelchair pa, buti hindi emperador na panalo ng bigas. Hindi lang iikot ang mata, gege. Ang dami niyan Ako lang kayo pasasalamat na todo ng ating mga kababayan sa mga dating regalo, cash, grocery, bigas, at syempre ang vitamin E na paborito natin, emperador para sa ating mga kababayan. Kaya sa mga nais manalo ng instant papremyo mula sa DZRH, laging tumutok sa Ikot Lakas Tama from March number 6, serving battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Ninong Sherwin at susunod Sherwin dagdagan mo nga isang guhit yung ruleta mo. Ayan, nilalagay lalakay. Mayor Deo Makalma. Ayan, tapos may cash. Ayan, pagka tinawaan yun, may Gcash siya sa akin. Ayun! Ang saya. Lakay, pwede bang ako sumama tapos ako lang magpapaikot? Doon ko sa Mayor Deo ilalagay. Gcash na naman, alaman. Magalit sa si Boy George, Chairman Garcia ng Comelec. Baka sabihin, nagvo-vote buying ka. Oo nga. Bawal po ang vote buying. Yan po ay may batas at bawal po. Kaya wag tayong bibili ng boto. Kaya lang yung ruleta ni Sherwin, hindi pinapakita. Pakita mo minsan, ha? Yung close up. Yung likod ng ruleta, ayan. May nakasulat dun eh. Ano nakasulat? Deo Makalma for Mayor. Okay lang daw yun, Lakay. Okay lang yun. Your business is our business. Teka muna, bati mo natin si Perry Cacho at si Rudy. Ayan. Abay, ano nga bang Rudy Del Rosario, ayan mga dati namin mga kasamang narumboy mga ito ha. Galing Anito, Victoria, Halina Lads, ayan. Hello Nagbalik po. bayan, ayan. Kuya Tony Lara, good morning. Happy birthday daw kay Vice Mayor Dana Agatep, ayan, anak ni Vice Mayor Mayor Dexter Agatep ng Lasam, Cagayan. Aba, naragsak nga pa nagkasangay. Okay, report mo na kay Sofia Gan. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, RCBC naglaan ng 800 million pesos para naman sa solar farm dyan sa Bataan. Balita negosyo mula kay Miss Sofia Gan. Sa Sofia. Nakatanggap ang Alternergy Holdings Corporation, isang renewable energy developer, ng 800 million pesos mula sa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC para sa pagtatayo ng solar facility sa Bataan. Bahagi ito ng 1 billion peso loan agreement na nilagdaan ng bangko noong Enero para sa Balsic Solar Power Project.
Nagpapasalamat naman si Jerry Magbanwa, presidente ng Alternergy, sa RCBC dahil sa mabilis na pagbibigay ng pondo na higit na makapagpapalakas sa ginagawang construction. Sinusuportahan rin ng RCBC ang iba pang proyekto ng kumpanya kabilang ang 64 MW Alabato Wind Power Project, Pililia Rizal Wind Power Project at Quirahon Solar Power Project. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 57 pesos and 38 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. At batiin ko lang, Sister L, si Kuyang Plasi Chavez. Ayan. Good morning, Kuyang. Good Ayan. morning po. Ayan, Kuyang Dado, Milagrito dyan sa Grand Las. Ayan, maghanda ka dyan at susugurin ka ng mga brethren natin galing Batangas. Anong sabi ni ate? Aba, ang ano nga, Manang Lakay, di ba? Anong sabi ni Manang? Ang sabi ni Manang, hindi lang pagkain, kundi pag-asa ang kanyang bitbit. Ito po ay si Senator Amy Marcos sa kanyang pagbisita sa mga preso dyan sa Correctional Institute for Women o CIW noong Biyernes bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Hindi nagpatumpik si Marcos sa pagbibigay ng matapang na mensahe at sinabi niya na may pag-asa pa kahit nasa likod ng rehas. Hinimok niya ang mga inmate na patuloy na lumaban at magsumika para sa mas magandang bukas. Bukod sa pagkain, tuwalya at tsinelas, nagdala rin ang senadora ng personal na mensahe ng suporta para ipakita na hindi sila nag-iisa. Bahagi ito ng layuning kilalanin ang lakas at determinasyon ng mga kababaihang patuloy na lumalaban kahit sa gitna ng pagsubok. Ayan, alam mo, in fairness kay Manang Amy, ha? Yes, Lakay. Maraming, ano ba si Amy Marcos? Ayan, inaawa yung presidente. Ayan, yes, Lakay. Alam po niyo mahabigan ni sa mga hindi nakaalam. Ayan, kaya bakit gano'n na lamang ang panindigan ng Senator Amy sa mga Duterte? Kasi siya mismo, Sister L, ang nakiusap kay dating Pangulong Duterte. Para ilibing ang bangkayan ng kanilang yumawang ama, dating Pangulong Marcos, sa libingan ng mga bayani. Ayan, yan ay talagang mukha niya. Tinanaw niya ng utang, tinatanaw niya talaga na utang na loob. Yes, mukha ng Amy Marcos ang nakataya dito sa pagpapalibing sa kanilang ama dyan sa libingan ng mga bayani. Kaya ganoon na lamang pumahabigan ng kanyang pagdepensa rin, pagtatanggol sa dating Pangulong Digong Duterte. Ayan, maski mag-away siya ng kanyang kapatid. Daming Pero pakibati naman daw nasa Las Vegas, nanood sila sina Ker Julene, Sam Sperman, Ani at Mar Urbano, ha? At isama na rin si Governor Daniel Fernando ng Bulacan at Mama Tenny. Ayan. Si Ma'am Tenny Ramirez. Tenny Ramirez. Ayan. Cabral. Ayan. Ramirez lang. Ramirez lang. Ramirez Bautista. Ayan. Tama, diba? Bautista. Si Malu pala ang... Pinsan niya pala kasi. Oo. Kaya naman pala Dami. Good morning. Ay, Ramirez ka. Ayan, okay. Ramirez Cabral yan Ayan, si Malu Ayan. Anyway, good morning, bossing Cesar Lee. Ayan, kumusta mo kayo? Hi, boss Cesar. Shout out. Kailan po tayo lalakad-lakad, jogging-jogging. Ayan. At binabata natin si Mr. Michael is my guy. Ayan, hi Sir MG. Golf na lang. Sana all pa golf na lang. Ay, sinabi mo, ha? At yan na po ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Attorney Rick Soriano, Kuyang Colonel Boots Guevara, good morning. Susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Who knows where